Hindi po rebuttal pero isang comment. Exciting talaga yung prospect ng libreng tertiary education. Ito sinisimula ng pag-usapan ng mga education reform advocates on the heels of yung pag-roll out ng K-12, at yung pag-uusap ng mga university and colleges presidents, ano yung vision nila ng tertiary education for the Philippines. Mangangailangan yan ng pagbabago sa pag-iisip natin tungkol sa private and public education in the Philippines. Kung magsusulong tayo ng isang sistema ng abot-kaya o libreng at dekalidad na edukasyon, hindi lamang sa basic education sa public sector tulad ng iniutos ng konstitusyon, pero pati sa tertiary education. And there are models, including in other countries, na pwede nating pag-aralan dyan sa pagdisenyo ng sarili nating sistema. Higit sa lahat, ang tingin kong napaka-attractive sa prospect na iyan ay yung isang natutunan ko, well, sinasabi po ng mga Pranses, if we want a class society forever, magkaroon lang tayo ng iba't ibang klaseng edukasyon para sa iba't ibang socio-economic classes. Pero kung gusto nating magtaguyod ng isang mas egalitarian na lipunan, magsimula tayo sa isang dekalidad na edukasyon para sa lahat, anuman ang pinanggalingang socio-economic Did you have a bracket. question for Sherwin, though? No, that was not a rebuttal but a comment. Okay. Sherwin, Just you're... in addition lang, Maria, actually tuition fee is just, in our own estimates, about 10 to 30% of the total cost of a student going to college. No, meron pa dyan transportation, meron pa dyan dormitory, pang projects. So we're only subsidizing or helping out just a fraction of the total cost of going to school. But in the provinces, malaking bagay na po ito. No? Paying for 2,500 pesos a semester, napakalaking bagay na po ito sa mga bata natin sa probinsya. Okay, thank you. Thank you. Okay, so we have 3 more for the next round. We've got to take a break. This is our issues, questions and answer portion. Stay